Hi guys! We're back! Today, magkakaroon tayo ng panibagong cook with me. Medyo gutom na ako guys. Magto 2 o'clock na. So, yung last ko na cook with me is parang almost a month ago. And ang niluto natin is tofu shawarma. Tapos nag-burrito tayo. Ay nag-crunch wrap. Nandito na yung mga ingredients. So, ang gagawin natin today is sun-dried tomato na pasta. And kung fina-follow nyo ako sa Instagram and nakita nyo yung photo dump ko last month, April I think, nag-start akong ma-obsess and ma-fall in love sa tomatoes, particularly sun-dried tomatoes. Ito mostly ay available online. Actually, nung unang beses ako nagluto, lahat ng mga ingredients ko ay kinuha ko online. So, pwede kong ilagay yung mga links ng mga to sa description box so you can check it out. Ito guys, ay hindi ko din recommended na gawin yung meal prep kasi nag-try na ako ilang beses na mag-meal prep ng pasta. Hindi ko siya natitripan guys. Nagiging iba yung lasa. Mas maganda na fresh na luto yung pasta tapos kakainin mo. Hindi siya pang meal prep para sa akin. Excited na akong kumain. Wala pa akong kain guys. Ito ang ating ingredients. Una, fusilli. Available dito online guys. Ilalagay ko yung mga links sa description box. So, konti lang yung gagamitin natin dito. Ang dami na nun. Kailangan natin fusilli pasta or kung ano yung preference nyo na pasta. Sun-dried tomatoes. Lagi akong bumibili ng aglio olio pasta. Di ko alam kung tama yung pagbigkas ko. Pero yun kasi yung pinaka-option na nabibili ko pag lumalabas kami sa restaurants kasi wala siyang meat. Nalalagay lang is mushroom, ganyan. Sa isang kinainan ko one time, parang ganito siyang itsura pero hindi siya lasang mushroom. Yung pala guys, siya ay sun-dried tomatoes. Ito ang gagamitin natin, Coco Mama. Coconut cream lang to guys. Paubos na ang aking nutritional yeast flakes. Nakita nyo na to sa mga previous cook with me, nilalagay ko siya. Ito ay magandang alternative for cheese or yung creaminess. Konti lang ilalagay natin and I think uubusin ko na to. Hindi ko sure. Sinabi ko rin last time sa tofu shawarma na cook with me na uubusin ko yung nutritional yeast pero hindi naman para need ganun kadami. Let's see kung maubos ko to ngayon. Online ko to binili. Nilalagay ko to sa spaghetti or gumawa kami ng homemade pizza. Nilalagay ko din to para siya nagme-melt na parang cheese. Basta good alternative for a plant-based or meat-free or dairy-free na food. Unmeat, available din to online. So, merong unmeat fish-free tuna style flakes, hot and spicy ang ginagamit ko. Pero meron silang hindi spicy guys. And then, onions and garlic. So, ikakat din natin. Ibo-boil ko na yung pasta habang magkakat tayo ng onions and garlic. Kasi, multitask natin. Mabilis lang to gawin guys. As in, sobrang easy lang ng food na to. Hindi ko na nilalagyan ng salt ang pasta. Hihintay lang natin ito ma-boil. For now, magkakat tayo ng onions and garlic. White onions na ginagamit namin ngayon, dati red onions. Mas trip din ni Lance yan gamitin. And hindi ako mahilig sa mga ganyan dati guys. Ngayon, natitripan ko na sila. Hindi din ako mahilig sa garlic before. Alam nyo, ang ihahanash ko talaga, kaya excited ako makipagdaldalan sa inyo is, nanood ako ng Michael Jackson movie guys. Nanood ako ng Michael. Hindi ko na na-vlog. Sabi ko, ipa-vlog ko. Tapos sabi ko pa nga mag-outfit ako, diba, na naka Michael Jackson. Pero guys, nung nanood kami, masama yung pakiramdam ko. Ang tickets na binili namin is parang kakastart pa lang ata ng April guys, kinuha na namin yung ticket. Basta nag-check kami, tas nung available ng tickets online, binili na namin. Natakot ako na maubusan. Kasi alam niyo naman si Michael Jackson, yun ang daming manonood, ganyan. Kaso nung April, nagkasakit talaga ako, sumama yung pakiramdam ko. Kaya parang wala masyadong upload. Nung March, sobrang dami kong postings. Tas pagdating ng April, biglang nawala ako. Tas bumawi nung dulo ng April. Need naming pumunta ng hospital. Ayoko na masyadong ihanash. Masama yung pakiramdam ko nung araw na yun. Pero sabi ko talaga, gusto ko manood ng Michael Jackson. Tas nanood kami. Sobrang happy ako kasi gustong-gusto ko si Michael Jackson. Alam niya ng parents ko. Actually, tinawagan king nanay ko. Tapos sabi ko na manonood ako ng Michael Jackson. 10 out of 10 guys. No notes. Umiyak ako. Ni-rewatch ko siya ulit. Kaninang umaga lang, ni-rewatch ko ulit. Puro lang kami Michael Jackson lately ni Lance. Kahit si Lance ay nakikinig ng Michael Jackson. Punong-puno yung feed ko ng Michael Jackson. At top songs na gusto ko sa mga kanta ni Michael Jackson is Human Nature and Man in the Mirror. Sumasakit yung puso ko pag pinapakinggan ko siya guys. Feeling ko naghanas ako for like 5 minutes about Michael Jackson. Tas di ko alam kung ilan yung portion na nasasama ko sa vlog. Baka mairita kayo. Spoiler alert, baka may hindi pa nakakanood. May moment doon na kumanta siya na Human Nature. Tapos echo lang. Sa IMAX kami nanood guys. Trinit ko yung sarili ko. Kasi never ko na mapapakinggan si Michael Jackson like live sa concert. So kinuha namin yung magandang seat like yun na
hihiga and everything. Tapos, ang ganda ng music ng Human Nature, as in, napakanta ko. Tapos sabi, pinapatahimik nga ako nila kasi tahimik lahat ng tao. Tapos kumakanta ako, guys. Nung pinanood ko sa Instagram, may mga showing pala sa ibang bansa na parang nag-concert si Michael Jackson, like, sumasayaw talaga sila, kumakanta sila. Ako talaga kumakanta, tinataas ko pa yung kamay ko. Alam mo yung nakakairitang kasama sa sa sine. Okay na yung onions and garlic natin. Ito ang ating sun-dried tomatoes. Merong oil to, guys. Nakababad siya sa parang oil. Yan, nakababad siya sa sunflower seed oil. Yung sunflower seed oil din yung gagamitin nating oil mamaya. Share ko lang din sa anniversary namin ni Lance, ang sinabi ko sa kanya, gusto ko lang kantahin niya at aralin niya sa gitara kasi nagigitara si Lance, guys, tsaka kumakanta siya. Aralin niya yung Human Nature or Man in the Mirror. Kaya din siya nakikinig lagi. One time pagka-uwi niya, nag-park siya, tapos naka-full blast yung Human Nature sa speaker niya sa kotse kasi inaaral niya, tapos minimemorize niya yung kanta, ganyan. So excited na ako! Lagay na natin yung pasta. Konti lang ang ilalagay ko talaga kasi ako lang kakain. Ow! I think that's fine. May ganito ako. Parang little strainer siya. Ngayon, ang ginagawa ko, ito yung pinang-mix ko lang sa ganito para hindi dumikit sa ibaba. By the way, may bago akong cover ng straw. Ang cute nito, guys. Ayan siya, little cat na siya. Walang kakulay nila, Cloud and Otto. Kinuha ko na lang yung black one. Wala akong black cat, guys. At tumigil na yung induction dahil okay na yung pasta. Isi-strain na natin. Etong strainer na to, guys, ay nabili ko lang din online. Lalagay ko, guys, yung links ng mga kitchen items na nakuha ko online, and ilang years na ako since nag-move out. Okay pa sila. So, meron akong bakal, pero wala siyang parang saluan ng pasta water sa baba. Pero hindi natin gagamitin yung pasta water. Tatapon lang talaga natin. Here's our pasta. Natuto na ako dun sa last na nagluto ako ng pasta. May nag-comment. Sabi daw is dapat sobrang boiled ng water. So, yun yung ginagawa ko. Pour na natin. Same pan lang ang gagamitin natin kasi medyo madami yung pasta. So, same pan lang. Ayan lang din. I-drain out lang natin yung pasta. Hiwalay sa pasta water. Yung pasta water, hindi na natin gagamitin. Unmeat fish free. Meron siyang parang oil. Tatanggalin natin yun. Hindi ko gagamitin yung oil na ginamit nila kung saan to nakababad. Hindi, papakita ko sa inyo na malapit. Ay! Shucks niya na nga, natapon ng i-drain out ko na muna. Ay! Tumalsik na. Pero kahit hindi naman sobrang tuyong-tuyo talaga. Papakita ko sa inyo kung gaano kagaling ang mga unmeat or mga gantong plant-based na pagkain. Kasi kamukha talaga siya nung literal na tuna. For sure, familiar kayo sa literal na tuna. Pero kamukhang kamukha siya. For me, walang pinagkaiba. And ang pinakamaganda, wala akong nasaktan na hayop dito, guys. Ang nakalagay sa kanya ay water, wheat, soy protein, sunflower oil, seasonings, iodized salt. Kaya din hindi ko na nilagyan yung pasta kasi may salt na to. Tapos may spices siya like chili, sugar, thickeners. Allergen information niya contains wheat and soy. Ang tagal ko na since last time kumain ng isda. Mag-almost 3 years na. 2 years akong hindi kumakain ng karne. And then isda is almost a year. So mas nauna kong tinanggal yung meat, guys, bago yung fish. So ganito yung itsura niya. As in, like sun-dried tomato siya. Ayan. Ikakat ko siya ng pahaba. Nararamdaman ko na ang aking gutom. Ang ginagawa ko lang dito, low heat lang. Ihintay lang natin ito uminit. And sabi ko nga sa inyo, gagamitin natin yung oil neto. Bango. Onions and garlic. Sabay kong nilalagay. May mga nag-comment sa akin before na dapat hindi daw sabay. Pero sabay kong nilalagay, guys. Nakadepende naman yan sa inyo. And nag-work naman siya as fine. Kung naaamoy niya lang, sobrang bango. Hindi ko lahat ilalagay. Ikikip ko yung iba dito kasi masyado itong marami para sa akin mag-isa. Ganito kadami, okay na yan. Sa ganito ko nilalagay ito, tapos nilalagay ko siya pabalik sa ref. Kasi tinuruan ako ng nanay ko, wag daw maglalagay ng ganito sa ref. Kasi parang hindi siya dapat na iniiwan dito o sinustore yung food. Kaya yung food nila Gucci, nila Otto, nila Cloud, ng cats, hindi ko iniiwan na nakaganto. Nililipat ko sa organizer bago ilagay sa ref. Ilalagay na natin ang ating sun-dried tomatoes. Iwanan lang natin for a sec. Excited na ako kumain. Last 2 ingredients na tayo. Wala din tong measurement, as in kinakalkula ko lang, pero lalagyan na natin ng fresh gata ng Coco Mama. Kasabay niyan, ilalagay ko din ang nutritional yeast. Gato yung itsura niya before natin haluin. Ito
ito na itsura niya pagka minix. Ilalagay na natin yung pasta. Usually, pagka ini-steak ko ng ganito yung pasta, nilalagyan ko pa to ng oil para hindi siya magdikit-dikit. Pero hindi ko na nilagyan today kasi iluluto natin kaagad. Lagyan lang natin yung ating pasta. Dapat lahat ng pasta na nilagay ko is malagyan siya ng, makotan siya nung sauce. And nakita nyo kanina medyo thick yung sauce niya. So, kailangan talaga matinong mixing to guys para ma-distribute evenly sa mga fusilli. Unang glance mo, mukha siyang karne, yung sun-dried tomatoes. Ano kasi siya, red siya, di ba? But no. And mas masarap to guys. Nung hindi na ako kumakain ng karne, natatry ko yung mga food na hindi ko natatry before kasi parang sanay ka na, sige, spaghetti, carbonara, okay na yan. Ngayon, natatry ko na yung ibang mga hindi ko tinatry before. Mas na-explore ko na yung mga menu. Hindi na ako dun sa laging, okay na yan. Yan naman yung kilala kong lasa. Mas natatry ko nang lutuin yung mga ganto. Like yung last time kasama ko kayo, nag-tofu shawarma tayo. Before, hindi ako nagaganong food. Giniling lang, ganyan. May na tayong konting kaalaman. Hindi pa ubos na. Pinakita ko sa inyo last time. Mahilig kami guys sa Italian seasoning. Ilalagay ko na lang to lahat. Kahit nilagyan natin ng onion, lalagyan ko pa rin ng onion powder. And then, syempre, ang ating pepper. Gusto ko din ng medyo spicy. I'm so excited to eat. Okay na siya. Papakita ko sa inyo. Ilalagay na muna natin sa plate. We did it. Kunyari, nagka-canned goods kayo or mga kainan ng mga pets nyo. Ay, mga ganito, mga awozi, mga pagkain ng pusa na nakakan. Huwag nyong kalimutan and itry nyong gawing habit. I-squeeze nyo lagi yung mga can. Like yung medyo ma-close off nyo. Lalo na yung mga malalalim. Ito hindi naman need talagang sobrang UP niya. Try nyong i-squeeze, i-close nyo. Ang daming mga incident na may mga stray. Naghanap sila sa trash. Tapos pumapasok yung ulo nila sa mga cans. Kasi nga gutom sila. So, i-close nyo guys para hindi sila madisgrasya. And then, yung mga glass, ganyan nyo. I-wrap nyo siya ng paper guys. Like parang i-gift wrap nyo yung mga glass para hindi masugatan yung mga, nagugutom na animals. So, ayan, don't forget. Tapos magta-tidy up lang ako ng quick. Alam niyo naman, naiirita ako pag ang daming kalat sa paligid pag nagluluto. Konti na lang nito, hindi ko pa inubos. It's fine. Andito siya! Oh my gosh! I'm so excited. So, ako lang naman kakain nito, so ibubuhos ko na lahat. 2:26 PM na. At ngayon pa lang ako magla-lunch. Ang last kong kain, kaninang 8 o'clock pa. Sobrang excited na talaga ako kainin to. But anyway, ito siya. Ayan ang ating food today. Thank you for coming with me sa ating panibagong Cook With Me. So, ito, big bite to. Kain tayo. Pwede nyo itry yung recipe, guys, kung trip nyo. Tumataas yung balahibo ko, guys, sa gutom. Ngayon lang ako kumain. Nakakabusog siya. Sobrang malinamnam niya. Tapos, may spiciness siya. Ang dali lang niyang gawin. Ay, nagpatagal lang sa akin today is nagdaldal ako. Autumn, come here. Hindi siya nang gulo, guys. Kasi, anong oras na ngayon? Magti-3 na. Sleeping time ng lahat. Lahat sila natutulog. Kaya wala nang gugulo sa akin. Pero pag 12, mga ganyan, lahat nilalapit. Oh my gosh, pili ko may mababasag siya. Oh my God. Ito ang aking tinatawag. Muntikan niya nang mabasag yung fruit bowl na bigay ng nanay ko. Look, it's pasta. Yeah? Okay, so guys, babalikan ko kayo. Kakain na muna ako. Nagising tuloy si Gucci. Autumn, 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 autumn. Really? Ang behave naman. Ay, ang behave. Kakagising lang niya. Meron akong mga bagong workout clothes na nakuha. So, i-insert ko ng quick etong haul na to bago natin i-end yung vlog. Alam nyo naman, sa mga recent na vlogs, nakita nyo ako nag-rollerblades doon. Nagkaroon ako ng panibagong rollerblades at ito ay color white naman. Magkaiba silang version nung meron ako yung color black. Pinost ko na rin to sa Instagram. Alam niyo yan, sa mga last na vlogs, nag-rollerblades na ako. Hindi pa ako ganun kagaling and wala pa akong tricks na alam talaga. Hindi na ako again pa malalang sumemplang. Bumabagsak pa din ako pero mas okay na ako gumalaw sa rollerblades kahit hindi ko pa perfect yung stop ko. But I am so happy. Mas maliit yung kanyang height in terms ng ganto niya, yung ditong area. Mas maliit siya. Mas malaki ang kanyang parang brake or itong stopper. Nagamit ko na to. Madumi siya. Kita nyo naman. Buhangin, mga alikabok na siya. Kasi ginamit ko na to. Pumunta kami ng Vermosa. Hindi ko siya na-vlog pero pinost ko yung reel. Ang cute lang ng color white. Para siyang figure skating shoes. Iba yung dating ng puti sa color black. Syempre, pag kunyari black yung skates mo, mas hindi halata yung
yung dumi. Ito, medyo nakikita ko na yung mga creases here kasi nagbibend ako, ganyan. Pinunasan ko din to actually kasi medyo may alikabok. And ito, ayan o, mayroon ditong color black na mark. Tatanggal naman siya. Mas madami pa tayong mga vlogs at days na magro-rollerblades. Excited akong gamitin to at pudpudin. Makikita niyo yung color black ko as in gamit na gamit ko. Kahit minsan dito sa loob ng bahay, nagro-rollerblades ako guys as in from end to end. Tapos minsan pumunta lang ako sa garahe, end to end, ganyan lang pag hindi kami umaalis, nagro-rollerblades pa rin ako. Kaya sobrang happy ako na may color white na ako. Na may nahanap akong hobby na nai-excite akong gawin, which is ito, rollerblading. Uunahin ko guys yung mga shoes. Pero ito, nasuot ko na din and I think mas nauna yung Instagram post nito. Ito ay hiking shoes. Kinabahan ako kung magiging okay ba yung dadating. Pero ang ganda niya guys. Ang cute pa ng color niya. Napormahan ko na rin to. Nagamit ko na din siya. Hindi ako mag-hike anytime soon. Gusto ko lang magkaroon na ganito. And hindi siya ganun ka-chunky. Comfortable din siyang gamitin. Nandun siya medyo sa heavy side guys. Kasi sanay ako sa New Balance na very lightweight. Wala pa akong gatong kulay. Usually na kinukuha ko white lang or black lang. Ito, ganyan yung color combination niya. Hindi ko pa to nagagamit. As you can see, naka-box pa siya. Ito guys ay sleepers. Ito yung itsura niya. Meron akong ganito na talagang literal na sleepers. Galing siyang Crocs. Ayun, gamit na gamit ko kasi plastic siya so okay lang mabasa. Medyo ano akong kumuha na gato kasi feeling ko masisira ko kaagad kasi baka minsan mabasa ako. Ito guys ay parang tela siya. Tas meron pa siyang foam. Itatry ko tong stylan. Very comfy kasi siya guys. At saka parang mas malinis to tignan kesa yung chinelas talaga. Kaya gusto kong magkaroon. Kinuha ko yung medyo malapit dun sa ginagamit kong Crocs ngayon. Kasi kung yung Crocs na ganoon yung color ginagamit ko ay napopormahan ko siya. So ibig sabihin magagawa ko rin siya sa ganitong klaseng color. Ayun na yung ginagawa ko guys para hindi masayang yung kinukuha ko. Ang lambot ng sole niya. Magpo-foot socks or magsa-socks pag ginagamit siya para hindi nakikita yung parang black dito dahil sa pag ginagamit like pag nababasa. Yung mga iba ko nakuha before guys kaya din hindi ko sila nagamit kasi ang tigas ng sole. Ito malambot siya. Dito na tayo guys sa mga clothes. Yung iba dito nagamit ko na kaya ayan. Halatang ginamit ko nakabaliktad na sila. Minsan lang ako magkaroon ng sobrang maayos talaga na unitard. Tama yung fit. Hindi awkward yung likuran ko. Perfect ng fit ng unitard na to. Kapal ng tela niya guys. And kahit makapal yung tela niya, stretchable pa din siya. May zipper siya sa gitna. Hindi ko need mag-double cyclings. Minsan may mga gato kasing cyclings na need mo pa rin mag-isa pang cyclings kasi umaangat or nagsa-slide up, ganyan. Ito sakto siya. Pwede nyo pang jog, pang workout, pwede siya pang rollerblades, pwede din siyang pang forma nyo lang like aalis kayo ng quick kasi nga unitard lang naman to as in isang suotan lang siya. Ngayon nga lang pagka nag-unitard guys, sobrang awkward sa CR kasi kailangan mo siyang hubadin lahat. Another dress, ito actually yung suot ko nung ginamit ko yung white na rollerblades. Small yung size na kinuha ko pero yung paddings na kasama sa mga gantong dress or mga workout clothes, na-awkward din talaga ako. Parang ang laki ng paddings, hindi talaga siya tama sa akin. So I think ito sa next time kong susuotin, tatanggalin ko na yung paddings as magne-nipple covers na lang ako. Kasi pag nandyan yung paddings, parang mas feeling ko may chance na makitaan ako kesa dun sa wala. Kasi pag wala yung paddings, mas nakadikit siya sa skin ko. Eh pag may paddings, mas nakaangat siya. Kahit wala naman talagang doon sa area na yun. Kasi hindi siya tugma yung size. So yun, I think tatanggalin ko ulit yung paddings na ito. Magne-nipple covers na lang ako pag suot-suot ko siya. Ang cute ng color niya. Nahihilig ako ngayon guys sa light yellow, sa mga yellow. Adjustable din yung kanyang mga straps. Backless siya guys. May kasama siyang cyclings. Meron din siyang little slit dito. So pagkasuot-suot mo siya, makikitang may shorts. Mas mahaba yung skirt. Another set naman na yellow. Ang cute na ito. Tignan niyo kung gaano kagaan sa mata yung gantong klaseng yellow. Para siyang marshmallow color na yellow. Ito yung top niya. And then meron siyang pair na leggings. So ito na yung mga nahihilig ako ngayon na workout tops. Ang dami ko ng mga tops na mahaba. Mas comfortable silang suotin. Before kasi kinukuha ko lahat crop top. Plain lang siya. Yung color lang talaga yung nagpapakute dito. And then yan, normal na leggings. Next is skirt. Lately guys, ito din yung mga trip kong suotin pag nagro-rollerblades ako. Mas comfortable sila. Parang ang cute-cute tignan na gumagano-ganon yung skirt pag umiikot ka or gumagalaw ka. May black version ako neto. Kumuha na ako nung brown. May built-in na din siya na shorts or cycling sa loob. Another bottoms naman. Ito naman, di talaga ako kumukuha ng ganito guys. Ito yung mga shorts na may loose na shorts sa taas tas may fitted na shorts sa loob. Ay, may pockets pala. Oh my gosh, may pockets yung cyclings niya sa loob. Ito yung first ever ko na shorts na ganito. Hindi ko alam anong tawag sa gantong shorts. Ang nakikita ko lang gumagamit ng gantong shorts, si Lance. Ganito yung mga workout clothes niya. May other colors sila dun guys. And then, ganito yung kanyang waist area. Parang naka-criss-cross ng ganyan para makadagdag ng shape. Skirt vibe pero shorts. Gusto ko lang doon i-try ko. Gusto ko maging comfortable pag nagja-jog. Before, grabe, sobrang fitted na mga workout clothes ko. Na pag tumatakbo ka, hingal na hingal ka na nga. Tapos very restricting pa yung suot mo kasi nga fit na fit talaga. So, hindi ka makahinga. So, yun yung mga kinuha kong workout pieces ngayon. Minimake sure ko na comfortable akong gamitin sila. Kasi, in the
and hindi ko sila kinukuha sa closet tas hanggang hindi ko na sila nagamit. Another set, ang ganda nung pair niya. So, long sleeve siya na ganyan. May paddings din to, pero I think tatanggalin ko ulit yung paddings. Ito talaga yung pinaka nagpa-sold talaga sa akin is yung skirt. Gusto kong magkaroon ng madaming options ng skirt. Mas comfortable akong gamitin itong mga ganito pag nag-rollerblades. Tapos iniisip ko, maganda din siya din sa white na rollerblades kasi all white outfit ganyan. Tapos sisemplang ako, tapos madudumihan naman din sila. Meron na din siyang built-in na shorts. Ayan yung mga hinahanap ko. Gusto ko yung mga kasamang shorts na sa loob para hindi ko na isipang i-pair up. Kapal ng tela niya, guys. Ito, guys, ay another dress. Ito ay wala na siyang paddings. Merong built-in na shorts sa loob. Ito din, guys, ay backless. Ito is from Mosera. Ngayon ko lang nakita na may mga workout pieces ang Mosera. Nakalagay Mosera Sport. Embroidered, guys. Oversized shirt. Ang daming colors na available nito. Kinuha ko lang is ito. Syempre, gusto ko yung purple. I think pwede to sa lalaki kasi ang small nila oversized na. Pero ang kinuha ko dito is medium kasi gusto ko mas malaki. Ang lambot niya. Feeling ko ito yung klase ng tela na matutuyo ka agad pag sakaling mabasa. Ito ay glow mode skirt. And sabi ko nga sa inyo, ang dami kong pieces from glow mode. Pag nakita nyo yung mga pieces ko na nakalagay letter G, ibig sabihin galing siyang glow mode. Sa likod mo makikita yung mga pleats. Tama ba? Pleated. Yung pleated yung design sa likodan. Meron din siyang built-in na shorts sa loob na may pockets. Ay, hindi pala to pockets. Ay, hindi. Oh my gosh, may pockets. Oh my God, excited akong gamitin to kasi nagdadala pa kami ng mini bag ni Lance pag nagja-jog. Pero pag may mga pockets, pwede na namin ditong ilagay. Nakakatuwa yung mga may pockets. Ito na, guys, ang ating last piece and another piece from Glow Mode again. Wide leg bottoms, wide leg pants. Ito yung ibabang part niya. Ang dami kong gatong klase mga pants. Ginagamit ko to pag bumabiyahe. Hindi ko talaga to ginagamit pang workout. Ginagamit ko lang to pag kunyari errand day. Ganda ng waistband niya, sobrang taas. So talagang ma-cinch niya yung area na yan. Ayun lang naman, guys, ang ating quick haul. Andito na lahat ng items. Again, ilagay ko lahat ng links, SKU search ID sa description box so you can check it out. Quick lang tong vlog na to. Actually, cook with me lang talaga to. Pero gusto ko lang isingit itong haul kasi dumating na din to nung nakaraan para mapakita ko na sa inyo kung sakaling may interested sa inyong maghanap ng mga workout pieces. Ang ganda talaga ng mga pieces na nakuha ko and pinag-iisipan ko sila. Gusto ko may ma-recommend sa inyo mga pieces. Sana nag-enjoy kayo sa cook with me and quick workout haul. So, ayun lang naman ang vlog. You can follow me on my social media accounts. Instagram at Maara. Meron din akong pre-love store, guys, at goodoltos3_ or 2_ Instagram ni Gucci at Gucci the Bully. Ilalagay ko naman, guys, sa description box so you can check it out. Thank you guys so much for watching. Don't forget to drink lots of water, drink your vitamins, stay safe, and see you guys on my next vlog. Bye, guys!